Siya ho ang tagapagsalita ngayon ng Department of Labor and Employment. Asek Serrano, sir. Good morning. Welcome mo sa DZRH. Magandang umaga, Edniel Antina. Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Una po sa lahat, Asek, masaya ho itong magandang balita ho ito na malaman natin na mayroon din pala partner na TOCA, itong DOLE, sa State of National Energy Emergency. Para saan ho ba itong ano yung mga programang naka-line up in the first place? At ano yung magbabago ngayon, partner? Kasi dati pang may existing programs ang DOLE. Ngayong nasa State of Energy Emergency tayo, anong magbabago, sir, dito sa programs natin? Tama po kayo. Ito pong tupad program natin, no, kaya siguro umpisan. Ito existing program na po ito ng kagawaran. It is a social protection program. Cash for work po siya, emergency employment, agarang assistance na ibibigay sa ating vulnerable, marginalized at displaced workers po. So that is existing na po. Ngayon po, bunsod ng pagkaroon ng Executive Order 110 at sa mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nabanggit po niya na maaaring magamit itong tupad program specifically para po sa mga naapektuhang tsuper dito po sa pagtaas ng presyo ng langis na bunsod ng Middle East tension. Kaya po, tayo naman po, last week, agaran po tayo nakipag-coordinate at nakipagpulong sa mga relevant government agencies, gaya po ng, of course, Department of Transportation, DILG, LTFRB, kasama po natin, para tingnan po, ang idea po natin, Edniel, Tina, dito po sa ating pag-allocate, parang nag-refocus po tayo ng certain funds, ito pong 1.2 billion para po makatulong po sa mga naapektuhan sa transport sector. Ito nga po yung ating mga jeepney drivers, bus drivers, tricycle, maaari rin yung TNBS, TNBS driver. So ito po, tayo po ay nakikipag organize, coordinate sa mga existing programs rin po ng Department of Transportation. Kasi po ito, nasabi ko nga ho, ang ating tupad ay cash for work po siya. Bibigay po ng trabaho sa mga beneficiaries, tapos yung beneficiaries bibigyan ng sahod, minimum wage rate na ayon sa kanilang mga rehiyon. Attorney, Attorney, ibig sabihin, itong programa ng DOLE ay para rin ulit sa transport sector para sa mga minimum wage workers, sa ating mga manggagawa. Ano naman ang ginagawang hakbang ng DOLE para maibsan kahit papaano itong hirap na dinadanas sa Wag lang minimum, partner. Isama mo na yung makagaya mo na medyo maximum, medyo malapit sa maximum. Paano naman kami bukod sa mga transport sector? Kasi ang transport sector, partner, meron na. Yun ang argument ng iba eh. Paano naman ang iba na apektado rin itong krisis? Yes, ma'am. Yung sa transport po, I think itapusin ko lang po, I think the relevance po kasi nakikita po natin na ayaw po natin tumigil sa pasado yung mga drivers, Kasi syempre, ito yung mga sinasakyan ng ating commuting public, and it will also keep the economy moving, Dito naman po sa ating minimum wage earners, marami rin po nagtatanong ito, inaaral po natin sa DOLE kung paano makakatulong, and of course with the coordination with other government agencies. Sa ating pong pagbabantay simula po ng March 1, after ito pong Middle East tension po natin, binabantayan po natin kung sino ba yung mga talagang naapektuhan at sino ba yung pinaka-vulnerable. At doon po tayo doon po natin pinapasok ang ating programa. Ang sinasabi po natin kasi, Ms. Tina, cash for work po kasi itong tupad program natin. Ibig sabihin, kailangan po magtrabaho at the same time, doon po makakakuha ng minimum wage. Pero po para sa ating mga empleyado, isa pong hakbang na ating nasagawa is nakipagpulong po tayo sa mga representante ng mga namumuhunan, employers group. At tinitingnan po natin, kasi kung ito magtatagal yung ating situation, the State of National Energy Emergency, ang nais po natin is, the objective is the preservation of employment.
So yun po ang nakikita Attorney. natin, yung preservation of employment. And then also we encourage other mechanisms like the existing flexible work arrangements po natin para po maibsan Oo. yung gastos po nila sa pag-commute. Attorney, malinaw na itong utos na ito ng Presidente Bongbong Marcos to at least unahin itong mga tsuper ng jeepney yung nasa transport sector ay para nga doon sa punto na ayaw nating tumigil sila partners sa pamamasada. Pero ito ko lang sir, i-lay down ko lang itong yung mechanics or yung nature nung bagong klase ng ayuda na ito sa AIX ng DSWD. Si LTFRB ay magsasabit ng listahan sa kagawaran at yung DSWD ang magdi-distribute ng cash aid para doon sa nasa listahan. This time around, itong DOLE, ang diskarte natin, may listahan tayo tama sa LTFRB. Tapos, paano sila? Hindi kasi to partner, hindi to cash aid eh. Kailangan nilang pagtrabahuan muna Tupad program. bago maibigay itong ayuda. Tama ba, Asek? So, paano yung magiging mechanics ito? Tama kayo, Ednel. Actually, yan po yung isa sa mga pina-finalize na ho natin. Pero yun po ang napag-usapan, yung listahan po ng mga affected workers. Ang DOTR po kasi yung nakakaalam niya ng LTFRB. Tama ho kayo. So, yun po ang bibigay nila sa amin. Tapos, ito po, work program naman na ginagawa natin kung paano, ginagamit po natin yung skills ng mga drivers. So, kung paano may tuloy-tuloy ang pamamasada, yun po ang ating ambag naman. Bibigyan po natin sila ng sweldo for that day. Pero tama ho sinabing tinatapat rin po natin yan sa fuel subsidy na makukuha nitong mga workers. Dahil as it is, nahihirapan na po sila dahil nga halos dumoble na ho yung presyo dumoble na ang presyo ng diesel na ginagamit nila. So yan po yung mga napag-usapan na natin. But yes, yung listahan po ng mga affected drivers, manggagaling po yan sa LTFRB at aming sasalain kasi meron na naman po tayong existing guidelines. Then, magtutuloy na po ang programa. Banggitin ko lang rin, sir, we are actually, ito po, refocusing yung tupad po natin. But, tuloy-tuloy pa rin naman po yung ating tupad program being implemented by DOLE. So, yung mga marginalized, vulnerable workers, yung mga kababayan, mga manggagawa po sa agriculture, kunwari sa fishing industry, tuloy-tuloy pa rin naman po ang ating programa at pagbibigay sa kanila ng ating mga beneficiaryo. In fact, sir, if I may just mabanggit ko lang po, base po sa aming talaan, itong first quarter, nakapagbigay na po tayo ng 110,000 sa ating tupad workers in the amount of 753 million. So, tuloy-tuloy naman po ang ating programa. Ito, we are with the issuance of EO 110, ito naman po ang coordinated response natin ng tulong sa ating mga transport workers. Attorney, maganda ho yung tinatalakay natin pero marami pa ho kaming tanong. Standby lamang ho kayo. Bibigyan daan lang natin itong ating mga paalala kasi baka kami naman ang mawalan ng trabaho. At nalapit sa DOLE. Standby lang po, Attorney Serrano. 7:17 ng umaga. Alright, balikan natin si ASEC Attorney Leonard Serrano. Sir, sorry po, pinagantay namin kayo. Nandiyan pa ba kayo, sir? Yes, hindi ka pa. No problem. Opo. Sir, 2 points na lang ho para pakawalan na namin kayo. I understand busy ho ang Department of Labor and Employment. Una, yung basically sir, yung mga tsuper na nakatanggap na ng AIX, malamang sila ulit yung makatanggap nito. Baka magdoble partner. Magkano yung makuha nila sa hatian at kailan ipatutupad ito ng DOLE? Okay. Sa ating pong pag-uusap, yung mga, iyan po tinitignan natin ang listahan kung magaling sa LTFRB. Ang maibibigay naman po ngayon is ng LTFRB sa fuel subsidy naman ho. I think yun po yung idea nila. At yung sa atin ngayon, nasabi ko natin, yung pong tupad is para po sa minimum wage na ibibigay nila sa trabahong gagawin nila. We are finalizing na ating coordinated approach to the convergence of the relevant government offices. Katunayan, meron po kami meeting mamaya lang po, and we hope to implement this after the week.
Attorney, nabanggit nyo kanina, no, yung skills nila ay gagamitin ninyo o magtatrabaho nga sila. Ano kayang trabaho ang ibibigay o pwedeng ialok sa mga tsuper? Ito ba ay mananatili silang magmamaneho ng kanilang sasakyang pinapasada? Yes, Tina, yun nga natin, tuloy-tuloy po ang kanilang pagmamaneho para tuloy-tuloy po ang pamamasada at meron po masakyan ng ating riding. Kasi nakita po natin yung importance po ng ating transport sector. Ayaw po natin ito magtigil. So, yun po yung idea natin. Magtuloy-tuloy sila sa kanila. Tama yun. Hindi yung Huwag natin okay. sila dalhin sa iba O sa pang ibang trabaho. Baka mamaya Oo. pagwalisin pa ni Asik Serrano yan eh. Oo. Kasi sabi, skills daw gagamitin. Oo. Actually, wala na ho yung anuhin ko lang na ho natin ginagawa yung walis-wilis sa pagtutupad. Yun po yung dati nagagawa. Uso nung pandemic yan eh, attorney. Pinagwawalis. Mga kaminera eh. More meaningful, sir. Kaya nga ako ito tulad po exactly ito pong convergence natin with the other government agencies, nakikita natin mas impactful po, mas sustainable po ang trabaho. Tama yan, sir. Actually, at makakatulong po sa ibang tao. matalino po ito matalinong program ito sapagkat ang gagawin ng DOLE, sasagutin na nila yung boundary, kita nung chopper at operator. Pero wala silang ibang gagawin kundi magmamaneho lang sila kung mag-as is, attorney. Parang ganoon ang disenyo eh. Yun po yung idea, sir. Tama ho kayo. Of course, meron po ibang, depende po sa agreement yan with the operator, yung mechanics po nila sa boundary. Pero po yun po yung idea. Mabigyan ho natin sila at least the minimum wage, magtuloy lang po sana sila. Minimum wage, malaking bagay na yan, attorney, sa ating mga malaking kababayan. bagay. Nga pala, sir, bago ka namin pakawalan, kamusta na si Sec Benny? Namimiss namin dito sa DCRH. Totoo bang naka-medical leave si Sec? Yes, sir, po ay naka-approved health and wellness leave, nagpapahinga lang po at makakabalik na rin naman po sana. Oo, ano ba? Pwede bang malaman? Pwede bang i-disclose ang kalagayan niya? Tayo lang naman, sir. Hindi, actually, ang nasabi po namin, kailangan lang po magpahinga. Yun lang naman po. Okay. So, tayo naman po, mga naiwan sa kagawaran, tuloy-tuloy lang naman po mga direktiba niya na ating mga nalatag na pag-implementa ng mga serbisyo at programa. Oo, kasi si Sec Benny, listener na RHN partner. Pag may narinig yan na issue, nagko-comment. siya mismo ang magpapatawag para i-clarify on air. Ganyan ka-dynamic at energetic si Sec Benny Laguesma. Nga pala, sir, last na lang talaga. Last na lang. Isa kasi, bago itong super partner, OFWs talaga yung pinaka tinamaang workers. Alam namin may DMW. May DMW, pero pag uwi ng mga nagpa-repatriate, may alalay ba ang DOLE dyan? Apo, actually, sa ating pagbabantay, yun sila pong unang affected, yung mga OFWs repatriated and affected. Sila po talagang pinaka affected nitong earlier nitong Middle East tension. So sa atin naman pong assistance at suporta sa kanila, tayo po ay nakipag-coordinate sa DMW sa OWA. Nung the first week of March pa ho, tayo po ay agaran nakipag-coordinate. Ang nakikita ho kasi natin na may aambag naman na DOLE, of course, ang DMW may reintegration programs. Tayo naman po, habang po nandito po sila sa local, sa ating bansa, kung nais po nila magtrabaho, maaari po natin silang we could point them out to the vacant work through our public employment service offices. Kasi sila po ang may talaan kung ano ba mga vacancies na meron ho tayo sa trabaho. But aside from that, tinitingnan ho natin. Kasi pinoprofile po natin sila. Meron pong listahan may na matching. binibigay sa atin ang OWA. At pag nakuha po natin yung listahan, pinoprofile po natin yung mga OFW, ano ba ang kanilang yung skills assessment, ano ba ang nila, ano bang occupational background nila. Tapos po, kung nais rin po nila, binibigyan rin po natin silang pagkakataon ng upskilling, reskilling through the programs of TESDA. Yan po ay isa. Meron din po tayo sa mga peso, yung Career Development Support Program. Nagbibigay po ng employment, career and vocational counseling po yan. May mga ganyan pong programa. At we have already given directives po sa ating mga regional offices kasi po yung mga OFWs paminsan gusto lang po nila makauwi sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga probinsya. Basta po kung meron pong
maaaring maibigay sa ating OFWs, ready lang po. Ready Alright. lang po ang kagawaran na maibigay ang employment facilitation para sa kanila habang nandito. Of course, pwede rin po sila dito sa tupad, meron rin po tayo livelihood programs. It would depend po sa kanilang needs and preference po itong ating mga affected OFWs. Bukas po ang ating programa sa kanila. Yan po mga nagagawa na po natin. Alright. Attorney, ito, sorry, sobrang last na ito. Ano yan? Parehong tanong at suggestion na rin ito, Attorney Serrano, galing sa Yes, sir. DCRH. Si Mayor Isko Moreno sa lungsod ng Maynila, sinasagot niya yung kita ng tsuper at operator, pero ang kapalit, hindi sila Libreng maniningil. sakay. Libreng sakay. Yes. Baka pwedeng ganun ang gawin natin dyan sa tupad, partner. Total, sasagutin nyo, bibigyan nyo ng minimum wage itong mga tsuper natin. Yung mga ma-identify partner na tsuper, gawin ng partner yung kanilang unit ng jeepney. Gawing libreng sakay sa mga commuter. Diba? Equal na. Magbe-benefits din ng commuter. Yes, and very well noted. Actually, nakita nga ho natin na napakaganda rin ng programa ni Yorme. Yun nga, nabibigyan na yung driver ng pangkabuhayan. Yes. At nakakatulong rin po sa riding public. Yan po yung isa sa mga inaaral actually natin. Ayos. Kung kakayanin ba natin magbigay ng libreng pasakay. Oo. Pero yun po kasama sa mga finalization po natin, kung kakayanin rin ba yan ng mga drivers o ng operators magbigay po ng libreng sakay through the efforts of all the programs of the relevant government agencies. Ayos. Pero maganda ho yun, tama ho kayo. Ano yan? Tsaka ano yan, sir? Bukod sa maganda, talagang malaking tulong. Alam mo, sa 10 bumabiyahing jeep, halimbawa sa isang ruta, kahit 5 lang dyan ang mapaamdar ng tupad ng dole. Malaking 5 rin ang libreng sakay. Malaking tulong na yan sa ekonomiya. Ngayong tuloy-tuloy ang krisis sa langis. Thank you, Asek. Tama. Maraming salamat. Maraming salamat po, Tina, at magandang araw po muli. Ang tagapagsalita ng Department of Labor and Employment, si Assistant Secretary Attorney Leonard Constantine Serrano.